sir. Good afternoon, sir. Engineer Balisacan, are you with us? Yes, Jem. Good afternoon. Okay, can you please open your camera, sir, to let us check your connection? Okay, Yes, I'm sir here. is there. Right there. It's what's your time? In a few minutes, we're going to start our session. We'll just wait for other participants to join. Uh, the time is 5:33. In 2 minutes, we will be starting our session po. Ayan, we have 20 participants na. Okay, joining from, hello, Reyno Vicente. Okay, joining from Leyte. Hi, Miss Gabrielle, joining from Agusan del Sur. We're trying to have a Facebook Live po, but we can't connect it. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mavi Sadora, ang inyong facilitator para sa KV Dialogo Session 2. Sa ngayon, ang ating topic ay tungkol sa makabagong organikong pagsasaka para sa seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng kalikasan. Ang ating moderator ay si Dr. Jemarie G. Suetos, Assistant Professor 2 ng Mariano Marcos State University and Honorary Adjunct Faculty of Lovely Professional University in Punjab, India. At ang ating guest speaker ay si Engineer Rogelio M. Balisacan, ang owner and manager of Agapilan Organic Farm and Learning Center. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Katie Vala. Pag-uugnay ng mga magsasaka na may matayog na pangarap. Ito ay produkto ng Haladhari Communications na nakabase sa Bengaluru, Hyderabad, India. Ano ba ang Katie Vala? Ang Katie Vala ay isang natatanging app para sa agrikultura na nagbibigay ng tamang gabay at tulong pinansyal mula sa mga may dakilang adhikain sa agrikultura at may pagmamalasakit sa mga magsasaka. Naniniwala kami na napakahalagang papel ng mga magsasaka at sa kanilang ambag sa lipunan bilang pasasalamat sa mga magsasakang walang pagod na nagtatrabaho upang tiyakin ang pagkain ng sanlibutan. Inulunsad namin ang Katie Vala, isang payak na pamamaraan para sa makabuluhang progreso at patuloy na pag-unlad ng mga magsasaka. Ang Katie Vala ay isang all-in-one solution. Layunin nito na iugnay ang mga magsasaka sa kanilang mga nevashaks o mga mamumuhunan sa pamamagitan ng digital platform at maging isang one-stop shop para sa lahat ng nangangailangan sa agrikultura ng mga magsasaka. Layunin ng Katie Vala na ikonekta ang mga magsasaka sa iba't ibang lungsod, mga nevashaks, tulungan ang mga magsasaka na makakuha ng pinansyal na suporta, tumulong sa mga magsasaka sa pagkuha ng mga kinakailangang materyales, magkaloob ng dalubhasang tulong sa mga magsasaka, magkaloob ng mga manggagawa sa mga magsasakang may malawak na lupain at mabawasan ang kakapusang pinansyal ng mga magsasaka. Ano ba ang ginagawa ng Katie Vala? Ang Katie Vala ay pangunahing layunin nito ay matulungan ang komunidad ng pagsasaka. Ang aming serbisyo at gawain sa pagsasaka ay pinadali at pinabilis tulad ng Katie Corner, Katie Kendra, Katie Puraskar, Katie Summit, Katie Kosha, KV Dialogo, Katie Vala, Agri-News, Katie Kalyan, next. At ang Katie Vala, next. Ang
Katie Corner ng Katie Vala ay naghahandog ng mas banayad na plataporma para sa mga magsasaka. Ang Katie Puraskar ay isang pagkilala para sa mga taong nasa larangan ng agrikultura. Ang Katie Kendra ay itinatag ng mga napiling mandals kung saan maaaring makakuha ng mahalagang kaalaman sa modernong pamamaraan ng pagsasaka. Ang Katie Summit ay nagbibigay diin sa produksyon ng kumpanya ng mga makinarya sa agrikultura at organikong pagsasaka. Ang Katie Kalyan ay isang plataporma para sa mga magsasaka at Nevasiacs. Ang KV Dialogo ay katulad ng ginagawa po natin ngayon na mayroon tayong iba't ibang sesyon o mga serye ng mga presentasyon at workshop kung saan maaaring matuto ang mga magsasaka, mga estudyante at sa mga eksperto. Ang Katie Vala AgriNews ay naghahatid ng ekspertong pagsusuri at komentaryo mula sa mga kilalang personalidad at ang Katie Kosya ay tumutulong sa mga may-ari ng lupa na ipaupang kanilang lupain. Iba pang serbisyo para sa mga magsasaka ay ang fertilizer pesticides, financial, marketing place, machinery and spare parts, insurance, guidance and support, farmers training, borewell, seed crops, and smart farming. Ang KV Dialogue o KV Dialogo ng Filipino version ay ginaganap sa mga regular na online session kasama ang isang eksperto na may malalim na pag-unawa at kasanayan sa agrikultura. Mahalagang kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pagsasaka, sesyon tungkol sa mga kilalang pangunahing paksa at mga hamon ng pagsasaka, diskusyon mula sa eksperto sa larangan ng mga solusyon sa mga hamon ng agrikultura, mga eksperto mula sa kumpanya ng agritech, profesional at mga magsasaka, pagtitipon at pagbabahagi ng mahalagang ideya. At meron din po tayong Katie Vala Agri Magazine. Ang Katie Vala Agri Magazine ay binabahagi ng Katie Vala sa mga magsasaka. Noong nakaraang session po, nung August 7, ikapito ng August, meron po tayong pinag-usapan tungkol sa pinagsamang pagsasaka, ang mga oportunidad at hamon nito sa antas ng sakahan. Sa ngayon po, ang atin pong topic naman ay next. Ang atin pong topic naman ay ang talakayan sa session na ito ay tungkol sa makabagong organikong pagsasaka para sa seguridad sa pagkain. Ako po ang inyong moderator, Jemarie Suetos, at ang ating pong speaker ay si Engineer Rogelio M. Balisacan. Okay. Siya po ay CEO or owner ng Agapeland Organic Farm and Learning Center. Marami na po yung milyahe na nangyari sa kanyang sa kanyang karanasan. Siya po ay naging first place regional winner on Best Organic Farming Practices. Isa po siyang certified trainer on integrated organic farming technologies, organic farming practitioner po mula noong 2012 hanggang ngayon at Board of Director and Product Development Officer of Taginayon Incorporated, a social enterprise. Yan po sa ating speaker, si Engineer Rogelio M. Balisacan. Okay. Kanya pong tatalakayin ang mga makabagong pag-oorganiko. So, atin na pong tawagin si Engineer Rogelio M. Balisacan, sir. Yes, thank you so much, Dr. Jemarie. Yeah, okay, so magandang hapon sa lahat ng mga nakakonekta sa atin ngayon dito sa KB Dialogo in the Philippines, the Filipino version of KB Dialogue of Katie Vala Global. O sa lahat, gusto kong magpasalamat kay Dr. Jemarie Suetos, our session moderator, na siyang nagbigay sa akin ngayon ng pagkakataon na maging resource person or tagapagsalita ngayon dito sa KB Dialogo upang maibahagi ang aming mga karanasan
innovations and practices developed through 10 years of research, experimentation, and experiences at Agapeland Organic Farm. At sana po pagbigay tayo ng katuruan sa Manila tungo sa seguridad sa pagkain at kalikasan. Of course, I want to greet my friend Doc Lorenzo Carangian of Carangian Integrated Farm, our first resource person last week po dito sa KV Dialogo. Good evening, Doc. Ang ating pag-uusapan ngayon sa first slide po natin. First slide, please. Ay patungkol sa makabagong organikong pagsasaka para sa seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng kalikasan. Pag-usapan po natin ang mga organikong pamamaraan sa pagsasaka na ito'y naging practice na po for the last 10 to 12 years ng Agapeland Organic Farm. Now, let me start by telling you about our farm, the Agapeland Organic Farm. Slide, please. Okay, so Agapeland Organic Farm and Learning Center is a 2.5 hectare farm situated at Barangay 25, Payao, Patak City, Ilocos Norte. It is accredited as an organic demonstration and learning training farms of the Department of Agriculture, Regional Field Office 1 under the Organic Agriculture Program since May 2017. Agapeland was certified on 2016 as an organic farm. Second party certification by Ecoland specifically on vegetable production. Next slide. Slide, please. Okay, generally, ito yung naisan nating gawin. We would like to extend knowledge and skills to farmers and other stakeholders to the attainment of food sovereignty, ensuring the availability of healthy agricultural produce and products grown in a healthy and safe environment, raised and developed through organic method or approach. And specifically, next slide. Slide, please. Specifically, we would like to develop and train men and women to become organic practitioners. And also, we would like to share the best organic farming innovations and practices developed by Agapeland Organic Farm that will impact community towards food security and sustainability. In passing, let me tell you how Agapeland Organic Farm was born. I work on various agriculture, seed and chemical companies, local and international, for the last 15 years. And I was obligated to push and market synthetic chemicals for soil conditioning and growing of crops and livestock. By chance and curiosity, I attended an organic farming seminar. And in that seminar, narinig ko na napakalinaw ang nakakasirang epekto sa ating kalusugan at sa kapaligiran, ang chemical na naibumba sa mga halaman na ating kinakain at mga chemical na naibibigay sa mga hayop at kamanukan. I realized after that for 15 years, naging instrumento ako sa pagkasira ng kalusugan ng tao at ng kalikasan. And jokingly sinasabi ko sa aking mga trainings and seminars during my when I give my testimony na ang dami ko na palang napatay na tao. Sabi ko,
tinuturo ko kung paano yung mga paano paggamit ng chemical. At kung minsan, during my seminars in the kung paano kontrolin yung mga insekto ng talong, sinasabi ko sa mga farmers na mag-spray kayo ng gabi dahil yung nocturnal butterfly na siyang sumisira sa ating mga bunga ng talong ay umaatake sa gabi. So I have to tell my farmers na mag-spray sila ng gabi. Lalo, hindi nila nakikita ng sabog ng mga chemicals, kaya ang daming nagkakasakit sa mga ganitong paraan. Since then, my passion for safe organic farming practices kept burning within me. Hence, the establishment of Agapelan Organic Farm and Learning Center at Barangay Payao, Batak City to serve as a venue showcasing sustainable integrated organic farm where farmers, students, out of school youths, and organic enthusiasts could come for a short and long-term hands-on training. And to give a picture of what Agapeland composed of, let me share you the components of Agapeland Organic Farm. Slide, please. So it has Agapeland Organic Farm has these components. It has a training and learning center with facilities and resources that serve as a training venue on organic farming technologies for all organic agriculture stakeholders in Region 1 and nearby municipalities and provinces. The farm accommodates agencies, civic and non-government organizations for structured learning experience training on integrated organic farming and farm immersions for students, farmers, and other people. We also conduct this farm tours and field days. Slide, please. Hello, Jen. Am I in control of my PowerPoint? Kontrolado ko ba yung PowerPoint ko? Or kayo lang nagpo-forward? Okay, so we conduct farm tours and field days, and the farm is equipped with sleeping quarters that can accommodate 25 to 50 participants at any given time. And then the farm also is one of the components is the crops and vegetables, where we grow different crops. Slides, please. We have here the farm, an organic demo farm. We call it the Family Model Organic Pinakbet Farm. Slide, please. Yeah, Family Model Organic Pinakbet Farm. Agapeland is a diversified and integrated organic farm with rice and corn fields, vegetables, livestock, and poultry. The farm is irrigated with groundwater from a solar irrigation system. And in this model organic pinakbet farm, we grow the Bahay Cobo vegetable crops like we have eggplant, string beans, we have tomato, okra, bitter gourd, cucumber, petchay, at sabi sa bahay ko, busong. At saka meron pa, labanos, mustasa, bawang at luya. Ang palagi sinasabi, jokingly, ang wala lang dito sa ating family model organic pinakbet farm ay yung buto ng bagoong. Yung bagoong, fish sauce. Tapos saan may buto, itanim na rin natin para makompleto yung ating pinakbet farm. Okay? And then here, Mabi, can you turn me to slide 13? Medyo na ano ito, nahuli lang na yung slide. Slide 13 sa may agape growth. Okay, sa
po, makikita natin po dito yung agape po. We produce natural fermented solutions. Yeah, slide 13, please. Yan. Agape grow is a natural fermented solution for crops prepared from other innovated products of agape land. These are sometimes called plant supplements na ginagamit natin ito as foliar spray or pinandidilig po natin. Ang sangkap nito ay ating mga natural fermented solutions like yung fermented plant extract, fermented fruit juice, meron tayong mga ginagamit na fermented fish extract, and then seaweed extract, meron tayong fermented animal bones extract, sola extract, and many more. And we also prepare our own biobotanical pesticides. Then in the farm, we learn to destroy, control, and repel pests and diseases with amag or yung fungus and yung bacteria. And then repellents and attractants na nakuha din sa mga buhay or buhay na mikrobyo, insekto, o sa mga mismong halaman na may taglay na pesticidal property tulad ng marigold, makabuhay, may mga neem leaves, cacahuate leaves, papaya leaves, jatropha. We have a very long list of these materials. Kailangan lang natin mag-research ng kaunti. And then next is we have the livestock and poultry. Balik tayo. Balik pa. Okay. We have the livestock and poultry where chickens are raised in the farm for meat and eggs. Yan po. For home consumption and income. These livestock and poultry are given green feeds like sprouted palay grains and fermented feeds na tanging gawa po ng Agape Land Organic Farm. The pigs and poultry are fed naturally with our own formulated organic feeds and feed supplements, and we call this as a product the Grow Well product po ito ng ating Agape Land Organic Farm. Our livestock and poultry are raised with zero antibiotics from hindi po tayo nagbabakuna from day 1 hanggang ma-market po ang ating mga livestock and poultry. And then another component of the farm is we have these composting facilities. Next slide. Okay. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina ng Google. And then composting facilities, yes, we produce our own organic fertilizers through vermicomposting with the use of African night crawler. And we also do the traditional composting method. But ito yung innovations po natin, we integrate the inoculation of microbes like fungus and bacteria from our EcoProtect microbial solution. Pabalikan ko po ito. So ano itong EcoProtect microbial solution na produkto po nagawa po dito sa Agape Land Organic Farm. And as we go along, mamaya po sa later part ng ating discussion, ay ipapaliwanag ko kung ano ang mga inobasyon. Ano yung mga ginawang pagbabago na mula sa mga kadalasan o basic na tinuturo sa mga trainings sa paggawa ng mga organic o natural solutions. And then last but not least in the farm, meron po tayong aquaculture. Okay, aquaculture or tilapia, the organic tilapia pan or production, where we prepare or maintain the pond with organic fertilizer and inoculation of microbes for the production of green algae and aquaweeds and floating ferns that will serve as natural food for the tilapia, and then we feed them with organically prepared feeds. Ito mga ginagawa natin na tilapia organic feeds, hindi nga lang siya floating kasi wala po tayo yung wala po tayong makinarya o makagawa po tayo ng floating feeds.
So ang ginagawa lang po natin dito is we just have to give the feeds little by little for them to consume before the feed settles down into the pan. Okay, so yan po yung mga components ng ating Agapelan Organic Farm. Now, why po organic farming? Bakit po tayo pupunta or bakit natin nire-recommenda na tayo po ay mag-organic farming? Next slide. Ang organic farming po ay nabuo as under Republic Act, Organic Agriculture Act of 2010 or Republic Act number 10068. This was amended on December 20 by Republic Act 1511 or 11511. It is an act providing for the development and promotion of organic agriculture in the Philippines. Sa totoo lang, there is an alarming increase in the use of chemical or synthetic pesticides and fertilizers in agricultural production. And this raises a public concern. Nai-report po ng isang international magazine or even magazines in the Philippines, agri-magazine, that of all the reported pesticides, kasama na dyan yung insecticide, yung fungicide, yung herbicides, weedicides, na minamarket. Dito sa farm, nagagamit ang 46% sa rice, 20% sa vegetables, and another 40% to other perennial crops. At kapag ito yung mga na-spray po sa ating tanim o na-apply po sa lupa, itong mga chemical residues ay dumadaloy sa ating groundwater, sa ilog, sa ating mga balon, hanggang sa dagat, at nilalason ng ating mga marine lives. Okay? And then, ito naman ay kinakain po natin. And kasama na dyan yung pagkalason ng hangin na ating pong hinihinga. And this is one of the major reasons why we already have so many sickness and disease problems. Now, let me illustrate ito mga sinasabi ko na fact about the use of synthetic chemicals in the production of vegetables and even livestock and poultry. May report, according to Dr. Desiree Hautia, ito po ay na-publish sa Agriculture Magazine November 2013 sa page 11, issue 11, page 29, issue 11. Dr. Desiree Hautia is a project leader on the development of eggplant. So while we are still connecting, thank you so much for joining in this Zoom link. Thank you so much for listening to our topic for today about the makabagong organikong pagsasaka para sa seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng kalikasan. Okay. Meron po tayong mga viewers from Leyte, Agusan del Sur, Cotabato, and Lanao del Sur. Okay. Sino pa po yung mga viewers natin ngayon? Okay, nandito po si Miss Eliza Christine Corpus, Elaud Vincent, Mr. Elaud Vincent, Gabriel Antonio Otaza, hello po. Say hi naman dyan. We also have Miss Sally, Princess May Cerillo, Sherry Lou Sarosa, Giovanni Corrales. I think Giovanni Corrales is from Ilocos Norte. Gia Marie Jaro. Okay. Sorry po for the inconvenience because may ongoing fogging ngayon sa spot namin kung saan kami nag-i-internet kaya hindi po kami nakapunta doon. Okay. So, anong slide ka na, sir? I-share ko na lang po yung, try ko pong i-share yung slide po ninyo.
I am Nakikita with niyo po ba yung slide? yes, yeah. Yan. You Ito can po go ba? to slide Why Go Organic. Why go organic? This one, Yeah, sir, yeah, right? yeah. Okay po. Nakikita niyo po, sir? Yes. Okay po. Okay, you can proceed for this. Okay. So I was telling kanina na there is an alarming increase in the use of chemical or synthetic pesticides and fertilizers in agricultural production. And sabi ni Dr. Desiree Hatia, a project leader on the development of eggplant, itong mga farmers natin na nagtatanim ng talong, ini-sprayan nila ang kanilang mga talong 25 to 80 times with chemical pesticides in a growing period of 4 to 6 months upang kanilang makontrol lamang yung iisang klase ng uod. Ang tawag natin dito ay fruit or shoot borer or simply eggplant borer, which is the most destructive insect pest of eggplant that is causing huge percentage losses in their harvest. With this, yung sinasabi niya na yung growing period ng 4 to 6 months with 25 to 80 times spraying, ibig sabihin yan, ini-sprayer nila itong kanilang mga talong with an average of 2 to 3 times a week. Ganyan kagrado po yung paggamit ng mga farmers, specifically sa talong. Now, other farmers have become so high. Hindi sila nahahay sa droga, pero nahahay sila on the profit that they can have without giving so much concern now with the consumers' health and the environment. At pati na rin ang sarili nilang kalusugan. Now, another illustration. Ang paboritong chicken sa mga fast foods, ang tawag sa production ng mga manok na ganito ay dati 45 days broiler. Okay? Alagahan mo ito ng 45 days at meron ka ng 1.3 kilos of live weight. Ngayon, dahilan sa mga synthetic commercial feeds and chemical probiotics or mga artificial or synthetic na vitamins and growth promotants, 25 to 27 days na lang kuha mo na 1.2 to 1.4 kilos of live weight. Kaya pag binibenta nila ang mga manok na to, halos kalahati pa lang yung balahibo ng mga manok na to at binibenta na because kuha naman na yung desired live weight. Now, let me say it this way. There are actually so many reasons why kami sa Agapeland Organic Farm, nag-transition kami from conventional way of farming, yung gumagamit ka ng mga toxic chemicals, to chemical-free or the so-called natural or organic farming. Now, I would like to discuss with you just 3 most significant reasons. Next slide. Reason number 1 is, next slide, okay, environmental concerns. Anong ibig sabihin nito? Malasakit sa kalikasan. Organic practitioners like us are so much concerned about the impact of our farms on the overall ecosystem o kalikasan. Nasabi ko kanina na ang pagdaloy ng toxic chemicals sa mga ilog ay sinisira o pinapatay ang mga marine lives. Narinig din natin na ang chemical ay pinapatay niya ang mga kaibigan nating insekto na natural na tumutulong na patabain ang lupa para magiging malusog ang ating mga tanim. Ngayon, kung gusto natin na ang ating mga sakahan o lupa ay maging sanctuaryo ng mga natural pollinators like butterflies, dragonflies, at mga bubuyog, kung gusto natin na mabuhay at dumami ang mga linta, anay at iba pang mga decomposers na mga organic matters, gumamit po tayo ng mga organic materials
at gawin ang organikong pamamaraan ng pagsasaka tulad ng yung tinuturo ng crop rotation, intercropping, yung tinatawag nating microbial inoculation, yung paglalagay ng mga fungus and bacteria mismo na sa lupa. And then we also practice zero-tillage farming and many more. Hindi po natin ma-discuss ang mga ito in just 40 minutes, so hope we can have more in the future. Another reason is health concerns. Okay, malasakit sa kalusugan. Next slide, please. About health concerns naman, sinasabi ng isang report na among the 30 most common conventional pesticides, yung mga kadalasan po na ginagamit po sa ating mga pagsasaka, 19 of these 30 chemicals have been found to be carcinogenic, yung nakakapagbigay ng cancer. 21 have negative effects on reproduction, pag-aaral. And then 13 have been linked with birth defects. 26 of them cause kidney or liver damage, and at least 11 cause hormonal disruption. So, ganyan po kalala. Hindi nga lang natin para napapansin ng gusto, pero ganito po kalala yung epekto ng paggamit ng itong mga chemical o sabihin natin irresponsible na paggamit ng mga chemical sa ating mga sakahan. According to the US Research Panel, lahat po yung mga namamatay ng cancer, about 80% is caused by the intake of foods contaminated with chemicals. So that's the picture na nakikita po natin. And then the third reason would be, next slide, about budgetary concerns naman ito. Okay? Next slide. Chemicals are expensive. Forward, please. Yeah, chemicals are expensive. A 60 ml, balik mo na. A 60 ml bottle of insecticide, yung halimbawa, yung tawag natin ng brutan, to get rid of aphids and ants in your crops would cost you more than 150 to 200 pesos. While this destructive pest can be controlled or eradicated with just a concoction of cacahuate leaves or hagonoy leaves na aming tinuturo. Or it can be eradicated or controlled with just a small amount of liquid detergent soap. You only need a little dose of effort in gathering the materials and do the do-it-yourself concoction. Conventional farmers do the easy and fast way. Yung mga farmers po na gumagamit po ng chemicals, ay gusto nila easy and fast. Punta ka lang, may pera ka, punta ka lang sa farm supply, ayun, napili mo na yung gusto mong gamitin na chemicals. But it is so costly and foremost, risky po sa kalusugan ng mga kumakain at mismong kalusugan ng mga farmers na gumagamit, and then also to the environment. And so, we say that organic option is cheaper and safer. Ito po yung tatlong rason na kung bakit ako ngayon nakausap nyo is aggressively advocating integrated organic farming system. So, dito po sa ating title, next slide please. Sabi niya, innovative organic farming. Innovative organic farming, makabagong organikong pagsasaka. Ang ibig sabihin po dito ay ang pag-unlad at implementasyon ng mga bagong pamamaraan ng organikong pagsasaka o mayroon ng dati o existing adapted technology, ngunit ginawan mo ng improvement, ginawan mo ng innovation o pinabuti mo pa, pinaganda mo pa na mas angkop sa pangangailangan mo.
out from available resources in your area. That is, ang purpose mo is ma-improve mo yung productivity and ma-attain mo yung tinatawag nating sustainability. And this involves activities including yung tinatawag natin na layman's way of doing research and development, technology transfer, and adoption of new practices and systems. Itong organic farming methods ay isang pamamaraan ng pinagsamang kaalaman sa siyensya at modernong teknolohiya at ng mga traditional na pamamaraan ng pagsasaka. For the last 10 years po, Agape Organic Farm was able to develop and innovate organic agriculture farming practices out from century-old knowledge and modern practices combined. I will mention some only because of time limitations. And I may not be so detailed from this. However, during the question and answer, pag natanong ang mga bagay na ito, I will make sure na I will have it explained in a more detailed presentation. Okay, gusto ko lang ipaliwanag ito with some illustrations now. Ganito yan. Ang mga matatanda, magpunla sila tuwing full moon. Okay, mag-sitsowing sila kapag full moon, malaki ang buwan. Dahil observation nila, mas mabilis daw tumubo itong mga buto, yung seeds natin, kapag full moon. Alam niyo, totoo po yun. Kanya lang, kapag tinanong mo, ay hindi nila may paliwanag kung bakit. Ito yung explanation niya. During full moon, the moon is closest, ang buwan is closest to the earth at mas malakas po yung gravitational force o magnetic force. Alam niyo, doon sa loob ng buto ay isang natutulog na embryo. At sa dulo nito, sa kanyang radical, okay? O ito yung pagmumulan ng ugat. Dito tumutubo yung ugat ng buto o yung tanim, okay? Doon sa buto. Ang tawag natin dito ay radical. Doon po sa kanyang dulo, meron po siyang selula na sensitive po sa gravitational or magnetic force. Kaya pag malapit ang buwan, malakas ang magnetic force at kapag nabigyan ng right moisture yung buto, ay nahihila niya ang radical ng buto palabas at tumuto sa pababa. Kaya ako, dahil hindi naman araw-araw o hindi naman buwan-buwan full moon. So anong ginawa po natin dito? Believing in this experience ng mga ating mga ninuno, sinimulate ko po yung full moon. Okay? Anong ginamit ko? Ginamitan ko po ng magnet para ma-induce ang germination ng buto. Okay, pwede ko ito i-explain later on. Okay, sa mga training din naman po natin ng mga fermented plant juice or fermented plant extract, kadalasan sinasabi sa mga trainings ay gumamit ng mga materials na talbos-talbos, banana trunk, and bamboo shoots. Now, as an innovation po, ginawa naman natin sa Agapelan, pinipili po natin ang mga botanical na sangkap na sa mga research ay napag-alaman na may mataas na NPK plus mga growth promotant properties like kailangan meron kayong cell division property na kukuha tulad ito sa mga asula. Kailangan may property na cell expansion. Okay? Mataas ang phosphorus for stem and root development. Halimbawa sa sunflower, mataas ang phosphorus niya. And then you need also to have a biomaterial na kung saan ay meron siyang cell elongation property for faster and upward growth. Ito naman, nakukuha natin sa mga bamboo shoots and banana shoots. And other materials with nitrogen and pesticidal properties like madre, cacao, leaves. So hindi po tayo tumitigil ng
pagbasa o pagtingin sa mga eksperyensya ng mga ibang nag-oorganiko na kung saan ay marami ding mga other innovations from them. So it's either ina-adapt natin or from that learnings, gumagawa din tayo ng sariling innovasyon para mas mapaganda pa natin yung mga ginagamit natin. Okay, another illustration, yung sa vermicomposting naman. Sa technique, sinasabi lang natin dito ay ilagay ang lahat ng mga biobotanical materials na nabubulok at ma-convert na vermicompost. Okay? Totoo naman yan. Totoo yan. But yung sinasabi ko na innovative principle in vermicomposting is, ito yan, what you feed to the alinta, to the ANC is what you get. Kung ano yung pinakain mo sa alinta, yun din yung makukuha mo. Okay? So kung ang pinakain mo ay kung ano lang, siyempre ang makukuha mo ng vermicompost ay kung ano-ano lang din na vermicompost. Ang naging diferensya lang, may sumawang mga microbes doon sa tae ng alinta. Dahil yung alinta mismo, yung ANC, doon mismo sa kanyang intestine ay punong-puno ng mga microbes. Kaya ang usapan ng alinta at sa kanyang microbes, sabi ng microbes, alinta, kumain ka ng organic matter. Kasi yung organic matter, yan po yung pagkain ng microbes sa loob ng intestine ng alinta. And then sabi niya, and then from there, pag kinain ko yung organic matter, tatay ko. Parang ganun yung symbiotic relationship ng alinta at saka mga microbes na nandoon sa intestine po ng yung worms or yung vermiworm. So, ang ginagawa po natin is dahil doon nga sa principle na what you feed is what you get, ay pinipili na po natin yung mga materyales na ipapabulok natin and then ipapakain natin sa mga vermiworms. Ibig sabihin yan, pagka rich in nitrogen, phosphorus, potassium, yung mga materyales, ang magiging vermicompost mo or vermicast mo will be rich in nitrogen, phosphorus, and potassium. And then, sa vermicomposting, sa lahat ng mga biomaterials po, ay wala tayong makikita, even in so many research, wala tayong makikita na biomaterial na pwede nating mapagtunan ng mataas na phosphorus. And ang phosphorus, kailangan natin para sa root and stem development. Kaya pagka masyadong mababa yung phosphorus na nandoon sa lupa natin ay payatot. Hindi maganda yung root system ng tanim natin tapos payatot yung stem ng ating mga tanim. So, what innovation na ginawa po natin dito sa Agape Organic Farm? Nakita po natin sa isang research na yung charcoal na buto, yung pinauging mo na buto ng baboy, baka, yung mga livestock, ay pag naging charcoal siya at finerment mo siya, ang taas ng nakukuha natin na phosphorus. Umabot po siya ng 37%. And wala po tayong nakita o wala po tayong mabili na klase ng kahit commercial fertilizer na ganun kataas yung phosphorus niya. So ano po yung ginawa natin? So to have a very good quality vermicompost, ito, gumagawa po tayo ng fermented animal bone extract. Okay? Yung procedure, pwede po natin ibahagi yan. Upang, ano yung ginagawa ko? Hinahalo ko doon sa vermicompost. Okay? Hindi po yan kinakain ng alinta. Hinahalo ko po siya sa vermicompost. Okay? And then, kuminsan, dahil fine-ferment ko siya, yung liquid niya ay ini-spray o idinidilig po natin direkta sa ating halaman. Ito po yung makikita yung picture dito, yung Agape Group. Ito po yung isa sa mga innovations po natin sa farm ngayon. Please, Agape Group, please. Malit nyo. Agape Group. No, sa Agape Group. Bakit nasa first slide na? Okay. So, another. Okay, let me take another one illustration more. No? Meron po kaming ginagamit na poultry blood meal. Poultry blood meal.
as a source of nitrogen for plant. Poultry blood meal, ito yung kinukuha kong tugo ng mga manok mula doon sa slaughterhouses. Okay, meron po kami dito sa Patak. So nagkokolekta ako niyan, drum-drum, at pine-ferment po with our microbial solution ng pangalan ay Eco Protect. Kasi ang blood po is an organic material po ito. Certified organic po siya ng Philippine National Standard on Organic Agriculture. At nakakakuha po tayo na about mga 12% nitrogen doon sa blood. And then we can get as high as 87% crude protein sa poultry blood. So, ang gandang gamitin ito, kailangan lang natin itong i-proseso ng mabuti. Kailangan meron tayong mga makinarya or way of extracting the nitrogen and the crude protein of this poultry blood meal. And then yung pinapakita kanina na Agape Grow, this is a 3-in-1 natural plant growth promotant. Can we go to that Agape Grow slide, please, Mavi? Yeah, this is a natural fermented solution for crops na prepare po natin out from other innovated products of Agape Land. Ang sinasabi ko kanina, this is a mixture of the poultry blood meal, the charcoal animal bones powder for our phosphorus and calcium source. And then, minix po natin yung lahat ng mga natural fermented solutions natin as growth promotants. And then, para mas epektibo pa, na meron natin po siyang kasamang insect control, ito, nilalagyan natin ng neem leaf extract as biopesticide. And all of this ay ginagamitan po natin itong Eco Protect para meron na rin po siyang microbial na-mix po doon sa ating solution. So this is a 3-in-1 natural plant growth product of Agape Land Organic Farm. Okay, so lahat po, ito yung innovations po natin, no? Pinaka-innovation po natin sa ating Agape Land Organic Farm. Lahat po ng ating mga fermented solutions or natural fermented solutions, be it pang fertilizer o pang fish, pang painom sa ating mga manok, ay nilalagyan po natin ng microbial and organic fertilizer solution po. Ito po yung tinatawag natin na Eco Protect. Ito yung nakalagay po doon sa resume ko, sa Eco Protect, please. Slide. Ito po yung Eco Protect na it went through 10 years of research and experimentation and observation po dito sa Agape Land Organic Farm na kung saan ito ay mga consortium po ito. Consortium, yung mixture of various microbes like yeast, meron siyang mga fungus, meron siyang bacteria, meron siyang yung lactic acid bacteria. And then ang isa sa mga nandito sa Protect na to from this product na sarili na po natin ginawa sa Agape Land, napakataas po yung kanyang nitrogen fixing bacteria. Kaya nga po pagka i-spray natin sa tanim ay yung nitrogen fixing bacteria, ito po yung bacteria na kumukuha ng nitrogen from the atmosphere sa hangin at kino-convert niya into a beneficial nitrogen for the growth of our crops. Okay, so this Eco Protect ay nandun na po sa UPLB Biotech, undergoing a series of screening, isolation, and purification po, and imamas-produce po natin ito as a biofertilizer and a microbial solution po. Okay, so this and many more innovations can be shared from our 10 years of organic farming practice. And if given more time, you can visit our page, Agape Land Organic Farm po. Doon, marami pa kayong makikita mga innovations na ginagawa namin. Now, so, in closing po, yung Agape Land Organic Farm, next slide please. Agape Land Organic Farm is a place where we can show farmers that growing vegetables without using chemicals is a reality. Oo, hindi yan po panaginip. It is a reality that we can grow our vegetables na hindi po tayo gumagamit ng chemicals.
raising livestock without synthetic feeds and antibiotics can be done. Okay? Yung mga manok ko, ang daming natatakot sa free-range chicken. Day 1 pa lang, may bakuna na. Day 2, day 3, day 4, saksak ng bakuna yan. But in our case po, in the last 10 years po na aming pagmamanok, hindi po kami gumagamit na kung anong klaseng synthetic chemicals na hinahalo sa kanilang mga inumin. Hindi rin kami gumagamit ng mga synthetic chemicals para po sa treatment ng sickness and disease ng ating mga manok. Lahat po yan ay organic po. And ito rin, ongoing din po kami sa organic aquaculture farming namin. We feed our tilapia with our organic feeds na ginagawa po natin dito sa ating farm ngayon. Kaya lang sabi ko kanina, ang kulang lang po namin sa aquaculture o tilapia production namin is hindi po lumulutang pa yung aming feeds dahil wala kami yung makinarya na gumawa ng floating feeds. So what we do is yung pagbigay namin sa mga yung feeds namin sa tilapia ay medyo yung konti-konti, slowly habang kumakain yung mga tilapia natin, and then maubos nila bago it settles down sa baba ng ating farm. So one main reason so many organic farming enthusiasts, yung mga nagkaka-interest sa organic farming, they fail because they start organic farming and then sustain because of the lack of knowledge. Or nag-start sila pero hindi nila na-sustain because kulang sila sa organic know-hows on the organic agriculture technologies. At kung minsan, maraming mga ayaw mag-invest ng time for trainings and seminars. And then, ito pa, when God created the heavens and the earth, sabi nga ni Dr. Karangian last week, no? When God created the heavens and the earth, lahat po ng klaseng tanim. From the very beginning sa Genesis, no? The creation of the earth, nandun na po lahat ng gamit natin sa organic farming. Okay? Ngayon, ang kulang lang natin is, kailangan lang natin i-identify, kailangan lang natin i-inventory yung lahat ng mga materials po na sinasabi nitong mga nagtitraining ng organic farming. Okay, so sabi ng karamihan, mahirap ang organic farming. Pero tinan mo, ito sabi ni former DA Secretary ng Agriculture, paki-flash yung sinabi ng Dr. ni Sir Manny Pino. Sabi niya, when you love what you do, it will never be hard work, but fulfillment. Kapag daw mahal na mahal mo yung ginagawa mo, hindi po yun mahirap, kundi katuparan. Katuparan sa lahat ng gusto mong gawin. At first, it seems too hard, too laborious, too consuming. As you have to gather, kailangan mong mag-ipon, you have to produce your own organic inputs like fertilizers and concoctions. To small farmers, sa mga tulad namin na maliliit lang na mga magsasaka, the DIY, the do-it-yourself, is a welcome approach. Dahil we know it lessens our cost of production, and besides, the benefit of growing crops and livestock na wala pong halong toxic contamination. But of course, it cannot be ignored that so many farmers, especially sa mga commercial growers, who do not have the space and time of doing it yourself na method. Sa ngayon po, ang dami ng mga commercially available certified organic inputs in the market na pwede po nating mabili. You only have to search for them. For crops, for annual crops, vegetables, meron po tayo. But our very own, ito po yan, gusto kong ibalik ulit kayo sa almost last slide ko na, itong EcoProtect. The EcoProtect we produce on the farm, next slide please, is a product of 10 years of research po yan. Okay? Inobserbahan po namin yan
we did the accept and reject way of developing this microbial solution in our own capacity na wala pa po yung mga analysis sa farm. Ang tangi pong ginagawa namin kasi sa mga innovations po namin sa organic farm, I always call organic farming as a practical farming. Ibig sabihin po niyan, sabi ng isang farmer sa akin, Sir, papaano mo masabi na maganda yung fertilizer mo? Paano mo masabi na quality yung mga ginagawa mo mga biopesticide? Dahil hindi ka naman nagpapa-analyze sa mga laboratory. So anong ginagawa po natin sa farm? Halika, sabi ko, puntahan natin yung okra ko. Puntahan natin yung mga manok ko. Puntahan din natin yung mga tanim ko. Pagkatapos, pag nandun na siya, na masasabi mo, Sir, bakit ang daming bunga? Sir, bakit ang lulusog ng mga manok mo? Sabi ko, di maganda yung ginagamit ko. Di ba? So, ganun lang po tayo as organic practitioner, practical po tayo. But again, at the end of the day, kailangan na din po natin ipa-analyze, ipa-laboratory upang makita natin yung tunay na efficacy or ang tawag natin yung power of our product. So, itong EcoProtect po ay ginagamit na po namin. In fact, ina-adapt na po ito ng ina-adapt na po ito ng or ginagamit na po ito ng mga restaurants and hotels dito po sa aming lalawigan na material for fermenting their bio waste. In one hotel dito sa Lawag City, the Palacio de Lawag Hotel po, kilos and kilos of bio waste nila, naging problema nila. But with the help of this product, EcoProtect sa ating farm, ay ngayon po ay zero waste po sila. Zero bio waste po sila. In 4 to 6 months, nakaikot po sila ng about mga 900 kilos of food waste. Pero lahat po, because of EcoProtect, lahat po yan ay na-convert into organic fertilizer po. At yung itong Palacio de Lawag Hotel, meron na rin po siyang sariling garden sa likod ng kanilang hotel na kung saan doon nila tinatapon yung mga fermented food waste na ginamitan po ng EcoProtect natin. And now, they grow their own vegetables na kanilang sinaserve na rin po sa kanilang hotel. So, this is a success story na kung saan ay ito po yung nanalo ng first place sa ating best organic agriculture practices sa Region 1 last year. And so, again, in ending po, let me end my presentation with this quotation. Bakit medyo malayo po ang ating nararating? Bakit sinasabi nila, oh wow, ang organic farm, kung ano yung mga ginagamit, kung ano yung mga practice nila ay tinuturo na po sa atin. And this is I'm clinging to this quotation na sinasabi niya, there is no limit to the good we could do if we do not care who gets the credit. Maraming organikong salamat po. That ends my presentation. And we are ready for the question and answer. Thank you very much. Ayan. So, thank you very much, Engineer Rogelio Balsacan. Okay. Napakaganda po ng inyong presentation at tunay pong nakakaengganyo mag-organic farming. Ang dami po naming natutunan sa ngayon. Yung aking pong kasama ay natatawa sa buto ng bagoong na ngayon lang po niya nalaman. Okay. Meron po palang mga fertilizer kagaya ng mga buto ng bagoong, mga charcoal bones po na ginagawa pong fermented. Okay. Yes. Thank you so much sa napakagandang presentation po. Yan. So, okay na. Before po natin ibigay yung certificate of appreciation sa ating tagapagsalita ngayon, shout out lang po sa ating mga viewers for today, okay?
Meron po tayong mga viewers from Leyte, sir, Agusan del Sur, Yeah. Cotabato, Thank Lanao you del so much. Sur, Ilocos Norte, Wow. po. Yeah. Meron din po yung mga interns natin dito. And marami na rin pong, meron din po tayong 2 questions. Ayan. So, for the first question, let me read, sir, or parang mas maganda po, mag-live Q&A po tayo, okay? Sure. Tawagin po natin, okay, unahin po natin kasi siya yung unang nagtanong, no? Si Don Ngoho, sir, are you with us still? Yes, ma'am. Good evening. Hi, Doc. Good evening. Yan. Good Evening. evening po. Pakilala po muna sila. Ay, si ano po pala, Sir Don Pilisyong project manager po ako ng Farm Association sa amin. Actually, very interested po yung topic ninyo. And medyo interested din kami sa product, yung Eco-Protect. Kasi parang tulong po Taga sa saan po sila, sir? taga ano po, ma'am, Makilala, North Cotabato. Province of Cotabato. North Cotabato. Okay, Ma'am. sir. Thank you so much, sir. Sige, sir. Go ahead with your question po. Engineer, paano po ba kami makaka-avail ng product? Kasi gusto po namin siyang i-try, baka mag-work, siyempre, Yeah. at maan din siya. Makakatulong din talaga siya sa amin. Yeah, actually, Don, meron na din po kaming pinadalhan dyan sa Davao na may restaurant, no? And then we just finished talking with farmers organization. Sa mga farmers organization sa Tinay Cabra. Then in Baguio also, Hindi ko napunta na kasi rin alam po kami kung doon. ito ba? Present na din po kami doon. And then siguro you can reach us sa Taginayan Incorporated or sa Agapel Organic Farm, and then we will see how we can get in touch with you kung paano po natin madala or madala yung produkto po natin yan po sa inyo. Doon. Sige po, engineer. Kasi pag okay po talaga siya, plano ko din siyang kumbaga i-introduce sa namin sa Municipal Agricultural Office sa Maso. Kasi marami talagang matutulungan kasi agricultural based yung municipality namin. Yeah. Actually, itong Eco-Protect po na ginawa natin, innovation ng Agapelan po, it can be used, one, for the crops, second, for livestock and poultry, and then for waste treatment po. Napaka powerful po na at maraming gamit itong Eco-Protect po natin. Sige po, engineer. Try ko pong makipag-coordinate sa ninyo, sa website or sa Facebook ninyo. Try natin, di ba? Wala namang mawawalan subukan. So pag Yes. it's better. At least natin siya. Ma-introduce natin sa ibang farmers. Magagamit din siya. Yeah, please get in touch with us sa aming Facebook. Pwede yan sa Agapelan Organic Farm and Learning Center. Thank you po, engineer. Yun lang po. Salamat po. Yes, Don. Thank you so much din. Ayan, thank you so much, Sir Don of North Cotabato. Ayan, North Cotabato. naway nasagot po ni Engineer ang inyong katanungan. Salamat po, Engineer, sa napaka-informative na kasagutan po. So, Sir Don, kung gusto niyo po ng mas malapit or mas madaling connection kay Engineer, pwede niyo po kang i-message sa 0997-7736985. Iko-connect ko po kayo kay Engineer Balisacan po. Yes, sir? Right, sir? Okay po, ma'am. Salamat po. Doc. Thank you, Doc. Thank you so much po. We hope na palagi po kayong mag-subscribe at palagi po kayong mag-attend sa ating mga session for 2 months po. And we are having the Global Conclave. Sana makasali po kayo doon. Lahat po ay invited. Nagsisimula pa lang po tayo, malaki pa po ang atin pong tatahakin at mas malawakan pong pagtatahak para sa Katie Vala. Thank you so much, Sir Don, and thank you, Sir Engineer, for answering. Next question, Engineer. Meron po tayo ditong pangalawang question. Tawagin po natin. Hindi ko po kasi makita yung pangalan, pero ang pangalan po niya sa message is Vivo V21111. Ma'am, sir, are you with us still?
Hello po. Yung nagtatanong po about sa kung mahal daw po ba yung product. Ma'am, ma'am sir, Vivo, yung gumagamit po ng Vivo V21111. Are you still with us po? Ayan. Ito po ang kanyang katanungan, sir, since baka hindi po siya makakuha. Ma'am, pero itatanong ko po yung inyong katanungan, pero pwede po kayong mag-on ng inyong audio. Okay. Ayan, may Po, nagsasalita. okay. Ayan. Hello po. Hello po. Good afternoon po. Yes po. Pakilala po sila, sir, ma'am. Albert Domingo po from LGU Masinloc, Zambales. Go ahead, sir. Engineer, Yes, Yes, sir. our Yes, sir. Go ahead. question po. Our question is, hindi po ba mahirap na i-market yung mga products nyo? Kasi sabi ng mga ilang napagtanungan din namin mga customer in regards sa organic farming, medyo may kamahalan daw po. Yeah, sa aming, yun na po ba yung question? Yes po. Ang tanong po ay, Yeah, okay. mahirap po ba i-market ang products nyo kasi organic po siya? Kasi sabi ng ilan, mahal daw po kapag organic products. Engineer? Actually, yan po yung tinatawag natin na misnomer na yung hindi naman totoo because number one, in fact, ang naging sitwasyon lang kasi noon, kung bakit naging mahal yung mga organic products ay in the process kasi, yung sa conversion, totoo po ito na nangyayari na halimbawa kung vegetable ka, sa first year, second year, up to the third year, bababa talaga yung bababa talaga yung production mo. Compared mo nung gumagamit ka ng chemical. But in my own experience din po, medyo mahirap talaga at first dahil lalo kung hindi kumpleto yung mga gamit mo. Kaya nung ang ginawa ko is as I start my organic farming, ay talagang sinorse out ko na po lahat ng mga alam ko na pwedeng makatulong sa akin sa paggawa ko ng mga concoctions or organic fertilizer. And noon kasi paglabas ng mga organic products mahal because ino-offset nila yung kumbaga losses in their volume of production. So para lang medyo mabuhay yung mga farmer, medyo pinapatungan ng kaunti pa, kaya ang lumalabas mas mahal siya sa mga ginagamitan ng synthetic chemicals. But at the end of the day, ang sa akin hindi dapat mahal ang organic. Dahil kung ako ba yun, after this long years of exposure or experience sa organic farming po, ay kumpleto naman na po ang gamit ko. At pwede na ako makipagsabayan. Pwede na po ako makipagsabayan ng presyo. But ganito yan eh. Organic farming, kino-consider natin yung lahat, lalong-lalo na yung kalusugan ng tao. We only have to market the product na itong produkto mo, meron siyang added cost because mas mahal naman yung gamot ng cancer, mas mahal ang gamot ng may sakit. And with organic, wala kang makukuha ng sakit nito. So it's just a matter of really marketing your product in a way na masasabi mo sa ating mga nagkukonsumo na what they are eating is safe sa kanilang kalusugan at hindi rin nakakasira sa environment. Ang isa sa mga kailangan talaga lang natin is ang mismong LGU po natin dapat kasama po natin sila na suportahan po tayo in terms of marketing, in terms of promotion. And kung ngayon ay nagbibigay sila ng mga ayuda, dapat tayong mga organic growers ay binibigyan din tayo ng sarili nating ayuda. E dito sa aming bayan, maganda dahil maganda ang support na binibigay ng aming mga LGU sa pagtatanim namin as organic practitioners. So, ang sinasabi ko is hindi dapat mahal. Pwede tayo makipagsabayan.
Pero at the time or yung period ng conversion mo, ito dapat maintindihan din natin mga consumers, no? At the time of conversion talaga ay dito bumabagsak ang production natin. It will take us mga 3 to 5 years bago tayo, kung kompleto po yung proseso na ginagamit natin sa ating pagsasaka on organic, ay mararating natin yung punto na pwede na din po tayo makipagsabayan sa production on a per area. Kaya pagdating natin dyan, pwede natin makipagsabay. So, ganun po yun. So, I would say, hindi dapat mahal. Okay, Engineer, thank you po. Maraming salamat. At least sana malinawan natin para sana sa mga local chief executives, base nga doon sa diniscuss ninyo na Republic Act, sana by municipality magkaroon tayo ng ganyan. Yes. Dito sa amin talagang maganda yung suporta nila sa organic farming po namin. Sa aming bayan ay mayroon kaming mga regular na support upang maibisan man lamang yung mga losses namin during our time of conversion. Okay, thank you po, Engineer, and good evening to all. Yeah, thank you. Okay. Thank you so much, Sir Albert. Thank you so much. Sana po ay nasagot ng maayos or ng malinaw ni Engineer ang inyong katanungan. Salamat po sa inyong pagtatanong at partisipasyon. Okay. Para po sa ikatlong question po natin, Sir Reyno Vicente Girindola. Sir, pwede nyo pong i-unmute ang inyong mikropono para po sa inyong katanungan. Sir, meron pong dalawang katanungan si Sir Reyno. Sir Reyno, please. Yes, Sir Reyno, please go ahead. Thank you po. Magandang gabi. I'm from Leyte po, from Baybay City. Currently studying po agriculture. Ask ko lang po, Engineer, yung about sa EcoProtect, paano po ba siya gamitin? For example, for crops, for animals. May guide po ba kayo paano siya gamitin? Yes, pwede namin ibahagi yan sa aming page. At your request, pwede namin yan. Actually, sa page po namin, marami kaming post doon regards sa gamit ng EcoProtect. Sabi ko kanina sa aking lecture, ano siya, sa crops, sa livestock, sa waste management ay very effective po itong EcoProtect natin. Okay po. Thank you po, Engineer. Yung isa po, how can we utilize the blood for fertilizer po and how to ferment the blood po? Yeah, ito. Again, supposedly, pinapowder natin yan. But because we do not have yet the capacity, we do not have yet the machinery to do it, sana yun din, nilalapit namin ito sa DA Filmic na sana matulungan din kami to come up with the machineries to dry the blood meal. Kasi pagpunta mo sa slaughterhouse, fresh po siya. So kailangan natin i-dry. But in the absence of a dry machine, ang ginagawa ko lang is pine-ferment ko. So nagiging liquid lang po siya. So ang ginagawa we ferment it with EcoProtect. Ito yung gamit ng aming EcoProtect. Microbial solution po siya. Pinapadali yung fermentation, tiyatanggal yung amoy, kasi odor eliminator din itong EcoProtect po natin. Ang kalaban talaga natin sa blood meal is yung amoy niya. Kaya kung wala kang microbial solution na ihahalo dito sa blood meal, ay talagang masusuka ka sa amoy nito. So kailangan natin ng microbial solution like EcoProtect. And then pag na-ferment na din po natin ito ay ginagamit natin na pang-spray o pang-dilig. Pero sa Agape Organic Farm, hindi kami gaano nag-i-spray. It's more of drenching or dinidilig talaga namin sa lupa because the pinaka-basic principle ng organic farming is buhayin mo, pagandahin mo yung lupa. Ibalik mo sa lupa ang kailangan niyang mga bitamina at kalusugan and the soil will take care of your crop. So ganun po yun. Ang spray po kasi, I call this the Band-Aid solution. In-spray mo sa tanim, wala kang ginawa sa lupa,
magiging maganda, pero yung pagkatapos ng tanim na yan, yung pagkatapos ng season na yan, ay parehas pa rin. Or nagiging mas pangit pa yung quality ng lupa mo dahil continuous yung pag-extract mo ng nutrients from the soil. Hindi mo binabalik ang mga nutrients na kailangan din niya para busog. At ito nga, sabi ko, the pinaka-basic principle of organic farming is make the soil healthy and the soil will make your crops healthy. Ganun po yan. Thank you po, Engineer. Yeah. Thank you so much, Sid. Ayan, thank you so much po, Sir Reyno, and thank you for, ayan, I hope na sagot po kayo ng maayos at ng malinaw niyang ating tagapagsalita, Engineer Balisacan. Para po sa ating last question, Sir, kasi parang last na yung nag-question na to. Pero kung may mga katanungan pa po sa ating mga viewers, pwede po tayong mag-on ng ating mikropono mamaya para sa paglilinaw ng inyong katanungan. Bago po tayo pumunta sa sa ating next session or next question, next Wednesday or sa susunod na Miyerkules po, ang atin pong tagapagsalita ay si Forester Tadios Martinez. Kanya naman pong tatalakayin ang mga mabisang organismo katuwang sa natural at organikong pagsasaka o pagtatanim. Abangan nyo po, tuwing Miyerkules po kami hanggang October po. Please always subscribe at lalong-lalo na po sa mga student natin, baka makaipon kayo ng inyong certificate. Ito po kasi malaking puntos or credential po para sa inyong paghahanap buhay or paghahanap ng trabaho pag kayo po ay nakagraduate na. Ayan, maraming salamat po. Okay, tawagin po natin si Sir Felipe Lilo and Jr. Sir, Magandang gabi meron po. pong katanungan. Ayan, si Sir Felipe tanong ko Lilo. po Pakilala po about- sila. Hello, sir. Ako po. Pakilala po muna. Sa pong Taga saan? agriculturist from Misamis Oriental po. Good evening. Okay, from Misamis Oriental po ang ating magtatanong. Yan. Ang Magandang gabi tanong- po sa inyong mga taga Misamis. Okay. Katanungan niyo Magandang gabi po, sir. Tanong ko po is about sa dilution rate nung ating organic fertilizer. Kung ihahalo natin sa tubig, sa drenching, sa ano po, o kung gagamitin man siya sa hayop. Yan po. Ayan, ang tanong po ay ang dilution rate, sir, kung ito po ba ay i-apply sa halaman o ipapainom sa hayop. Ano po ang dilution rate, Sir Rogelio? Engineer Rogelio, sir? Yes, sir. Are you referring to the Ecoprotect? Opo. Yeah, okay. So, sabi ko na yung Ecoprotect, dahil napakataas po yung napakataas po yung nitrogen fixing bacteria niya na according to the result ng aming biotech lab analysis, in-spray or dinidilig namin yan sa lupa. Ang dilution lang natin dito sa Ecoprotect is ready to use po itong Ecoprotect po natin. So gumagamit po kami ng 15 ml per liter of water. 15 ml of Ecoprotect to 1 liter of water para sa mga seedlings po natin, mga bagong tanim. And then pagka nasa fruiting stage na po, flowering and fruiting stage na po tayo, ay pwede po natin gawing 30 ml per liter of water na paggamitin po natin sa ating crops. Ngayon, kung gamitin naman natin as immune system booster para sa ating mga alagang baboy o manok or any livestock po, pag maliliit pa yung ating mga alaga, like kung sa manok, mga sisiw pa lang, ay pinapainom po namin yan at 15 ml of Ecoprotect per liter of water. Hanggang pagka nasa kung laying stage na or grower stage na sila, umaabot po yan ng 20 to 30 liters per liter of water. Ganun po yung ginagamit po namin na dilution. Pero pag ginamit po ito sa waste management, medyo mataas-taas, gumagamit po kami ng 75 to 100 ml of Ecoprotect per liter of water na dilution dahil magiging depende po yan sa anong klaseng biomaterial na atin pong bubulukin.
in our example, in our case, yung mga food waste namin sa hotels and restaurants po ay in 14 days lang po ay na-ferment na po yung bio-waste natin, and then ibaon namin sa lupa for another 14 days. So it will take only about mga 28 days ay pwede nang gamitin as organic fertilizer. So doon sa Ecoprotect po, depende kung ano yung panggagamitan po natin. Kung pangsisiw, ihalo lang natin sa kanilang inumin at 15 ml per liter po of water. Additional question po sana. Ayan, Hindi po. thank you so much po, Yes, sir. go ahead please. Sir Felipe Liloan, sana po, may katanungan pa po sila, sir? Yeah, meron pa daw. Meron pa daw Gusto follow-up. ko po sanang itanong po kasi medyo nahuli akong pasok kanina. Kung ano po yung specific na bakterya na nandun po sa ating organic fertilizer po. Yeah, according doon sa Sige po, yes, sa- sir. Okay. Yes, Yeah, sir. Sige. Go ahead, sir. Yeah, based sa UPLB Biotech laboratory analysis po. Yung Ecoprotect po natin na isolated na po siya. It's a consortium, no? A mixture of microbes. Meron po siyang yeast, meron po siyang molds, meron siyang lactic acid bacteria, and then meron siyang itong bacteria na ang tawag natin is bacillus, yung mga bacillus species na kailangan po natin para sa ating composition of organic matter. And then for crops, yan, napakataas po yung nitrogen fixing bacteria niya. So it's a consortium, a mixture, a blend of microbes, specifically yeast, molds, and bacteria. Hello, nyo, Philip? Mr. Liloan? Opo, thank you po. Salamat po. Yeah, thank you din. Okay. So much nagtanong at nakipag-participate sa session na ito. I think wala na pong katanungan na naka-line up. Meron pa po ba? May gusto pa pong magtanong? Kung gusto nyo po, pwede nyo pong i-unmute ang inyong audio para po sa inyong katanungan. Meron pa po ba? Malinaw at ang delivery ng ating pagsalita ngayong araw na ito at kanya pong naibigay ng maayos, ng malinaw at mas naiintindihan ang ating session pang ngayon. May katanungan pa po? Pwede ba magtanong? Ay, Last sige po, go ahead po. Good evening po. Sir, yes sir, please go ahead. Good evening Pakilala po. po sila, sir. I'm Pastor John po from Antipolo. Hi, John. Good evening. Sir. Yes. Nagamit ko na yung Ecoprotect mo. I'm trying- yes, yeah. I'm trying to use kasi hindi ko na problema ngayon ng mga food waste material na nakokolekt ko kasi may BSF na ako. Ang ano ko ay yung mga manure ko ng quail egg at saka kasi gusto ko wala silang naman. mas mabilis. Pwede ba siya doon? Yes, any kind of manure, especially nagawa na po natin ito, ginamit natin yung chicken manure. You can try up to 75 to 100 ml of Ecoprotect per liter of water. Yan po yung i-spray mo habang pinapile mo, layer by layer, i-sprayan mo yan ng Ecoprotect with that dilution, 75 to 100 ml of water. And then after na mabuntun mo na siya, ay kulumin mo, cover it with trapal or yung sako, and then allow it to ferment for the next 30 days or so, depende po yan sa klase ng manure. And sa aming experience dyan, Pastor John, hindi na rin kami nagbabaliktad hindi katulad ng traditional way of composting na kailangan mong I-share mo baliktarin man, every now and then para
mawala yung init ng ano. But itong ginagawa natin sa farm with Ecotech ay hindi na po natin ito binabaliktad. That's our experience po. Opo. Salamat Yeah. po. Kamusta na lang po pati kay Doktor. Yes, Pastor John, thank you so much for joining us. Opo. Relate lang po ako. Nalate. Ayan, maraming salamat po, Sir June Fortalez. Okay. Ayan. Okay, na-late lang po si Sir pero at least nakahabol. Huwag niyo pong kalilimutan sa lahat po ng ating participants na mag-register at mag-fill out po ng satisfaction form para po sigurado po ninyong ma-receive ang inyong certificate sa inyong email na ibinigay. Okay, isang pasasalamat po para sa ating tagapagsalita sa araw na ito. Hayaan niyo po kami na ihandog ang inyong sertipiko. Okay. Babasahin ko lang po yung laman ng inyong sertipiko, sir. Okay. Please, Miss Mabi, paki-share po. Ayan. Sana po sa susunod ay umattend po ulit kayong muli sa amin pong session sa Miyerkules po, August 21, sa lahat pong nag-attend ngayon. At lahat po ng mga nag-OJT pa rin kay Sir Balisacan, lalong-lalo na organic din po iyon. Okay. Ayan na po yung ating certificate. Basahin ko lang po. Halad Harris K.T. Vala Foundation, KV Dialogo, KV Dialogue Filipino version, Certificate of Participation is awarded to Certificate of Appreciation is awarded to Engineer Rogelio M. Balisacan from KV Dialogo, who takes immense pleasure. Wait, ma'am, itaas mo. Hindi ko makita. In awarding this distinguished certificate to our esteemed speaker, Engineer Rogelio M. Balisacan, the owner-manager of Agape Land Organic Farm and Learning Center, for his exceptional performance in the panel discussion titled KV Dialogo O2, Paksa, Makabagong Organikong Pagsasaka para sa Seguridad sa Pagkain at Pagpapanatili ng Kalikasan in Filipino Language. This event occurred on 14th August 2024 in virtual mode, and their insights enlightened our participants. That's mo, ma'am. Signed, yours truly, moderator and the founder and CEO of the KT Vala, Sir Laxman K. Maraming salamat po, Sir Engineer Balisacan. Isisend po namin ang inyong certificate sa inyo pong email address. At lahat po ng umattend sa araw na ito, asahan po ninyo na isisend po namin ang inyong mga certificate within 1 to 3 days. Thank you so much po sa inyong lahat. Nawa ay huwag niyo po kalilimutan. Tuwing Miyerkules po tayo, 5:30 p.m. Mula po ngayon or mula nung August hanggang October po tayo. At may mga susunod pa po ang ating Global Conclave na isasagawa po natin sa mas malawakang pag-disseminate ng mga information tungkol po sa agrikultura. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you so much, Engineer Balisacan. Thanks, Jem, and of course, Mabi, for having me here at KBD. Good evening sa ating lahat. Maraming salamat. God bless everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Thank you so much. Thank you so much. We will now end our Zoom meeting for today. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you po.